May mga panahon sa buhay ng isang lalaki na tila ba lahat ng ginawa mo ay kulang. Binibigay mo na ang buong oras mo, buong atensyon mo, buong pagmamahal mo. Pero bakit parang hindi ka pa rin sapat? Bakit parang habang mas pinaparamdam mo na mahalaga siya, lalo kang nawawala sa mata niya, lalo kang nawawala ng halaga, at sa puntong iyon napapaisip ka, ano pa ba ang kulang? Ang sagot? Katahimikan, paninindigan, paglayo. Hindi dahil ayaw mo na, kundi dahil oras na para piliin mo naman ang sarili mo. Oras na para malaman mo kung sino ka kapag hindi ka na nagbibigay, kapag hindi mo na siya kinakausap. At sa oras na yon kapag tumigil ka sa pakikipag-usap, makikita mo ang tunay na anyo ng babae. Makikita mo kung mahal ka ba niya, nirerespeto ka ba niya, o ginamit ka lang niya para sa pansariling validation. Kapag bigla mong itinigil ang pag-text, pag-chat, at pagpakita ng effort, unang mararamdaman ng babae ay pagkagulat. Nasaan ka na? Bakit hindi ka na nagpaparamdam? Magsisimula siyang magtanong. Pero hindi niya itatanong sa'yo agad. Una niyang tatanungin ang sarili niya. May nagawa ba akong mali? May iba na ba siya? Hindi ba siya masaya sa akin? Dito na nagsisimula ang epekto ng katahimikan mo. Unti-unti niyang mararamdaman ang presensyang dati mong ibinibigay, ngayon ay nawala na. At sa pagkawala na yon, hindi lang basta puwang ang naramdaman niya, kundi isang malaking kawalan. Ang babaeng sanay na palaging pinapansin, pinahahalagahan, at inuuna ay mabibigla kapag hindi mo na siya pinapansin. Magiging komportable siya sa presensya mo, pero kapag nawala ka, doon niya maiintindihan ang halaga mo. Ang problema lang, madalas ay huli na yun sa kanya, pero hindi pa huli para sa'yo. Bakit mahalaga ang tumigil sa pakikipag-usap? Dahil sa katahimikan, lumilitaw ang katotohanan. Kapag hindi mo na siya tinatanong kung okay lang ba siya, kung kumain na ba siya, kung nasaan siya, doon niya mararamdaman kung sino ka talaga sa buhay niya. Dahil ang katahimikan ay hindi lang basta kawalan ng salita. Isa itong pahayag, isang desisyong may dignidad, isang kilos ng pagrespeto sa sarili. Hindi lahat ng lalaki ay kayang gawin ito. Karamihan ay patuloy na naghahabol, nagpapakumbaba, nagpapakababa. Karamihan ay natatakot na baka tuluyang mawala ang babae. Pero ang hindi nila alam, ang labis na pangungulit, panghahabol, at pagbibigay ay hindi palaging pagmamahal sa mata ng babae. Minsan, nagmumukha na itong desperasyon. At walang babae ang naa-attract sa desperadong lalaki. Kapag ikaw ay tumigil sa pakikipag-ugnayan, makikita mo ang reaksyon niya. Pwedeng una ay wala siyang pakialam, tatahimik din siya. Magpapatuloy sa buhay niya na parang walang nangyari. Pero tandaan mo, huwag kang mabahala. Dahil ang tunay na epekto ng pagkawala mo ay hindi ka agad mararamdaman. Hindi ito instant, hindi ito tulad ng chat na seen agad. Ito ay isang mabagal pero malalim na proseso. Isang paglutang ng alaala sa gitna ng katahimikan. Sa mga araw na wala kang paramdam, unti-unting papasok ang tanong sa isipan niya. Bakit siya tumigil? May kulang ba sa akin? Ginawa ko bang mali? At habang hindi ka nagpaparamdam, mas lalo siyang naguguluhan, mas lalo siyang nag-iisip. At sa bawat araw na lumilipas, ang katahimikan mo ay unti-unting nagiging presensya. Hindi mo kailangang mag-post sa social media para ipakitang okay ka. Hindi mo kailangang magpanggap na masaya para makuha ang atensyon niya. Huwag kang gumawa ng drama. Hayaan mong ang katahimikan ang magsalita. Kapag nakita niya na hindi ka nagwawala, hindi ka nagmamakaawa, at hindi ka nagmamakaawa na bumalik siya, doon siya maiinis. Bakit? Dahil sanay siyang ikaw ang laging nauuna. Sanay siyang ikaw ang laging sumusuyo. At ngayon, hindi na. At kapag hindi niya makuha ang dati mong kilos, susubukan kanyang i-trigger. Magpaparamdam siya, magla-like sa post mo, magsisend ng hi, simple, walang context. Pero iyon ang pagsubok. Iyon ang senyales. Ngunit tandaan mo, huwag kang agad kumagat. Dahil kapag binalikan mo siya sa unang hi pa lang, pinatunayan mong naghihintay ka lang talaga. At kapag naramdaman niya yan, mawawala muli ang respeto niya sa'yo. Hayaan mong siya mismo ang magtanong, mag-effort, magpaliwanag,
Hindi para saktan siya, kundi para ma-realize niyang hindi ikaw ang dapat habulin, kundi ang sarili niyang paninindigan. Ang pagiging high-value man ay hindi nakukuha sa kagwapuhan, pera o muscles. Nakukuha ito sa pagkontrol ng sarili. Kapag kaya mong kontrolin ang emosyon mo, kaya mong kontrolin ang kilos mo, at kaya mong maging kalmado kahit nasasaktan ka, doon ka ginagalang. Kapag pinili mong manahimik sa halip na maghabol, pinili mong umalis sa halip na magmakaawa, at pinili mong mahalin ang sarili mo sa halip na magpaapi, doon mo pinapakita kung gaano ka kaimportante. Sa totoo lang, hindi lahat ng babae ay para sa'yo. Hindi lahat ng relasyong nawala ay kailangan mong ibalik. Pero kung sakaling siya ay bumalik at sa oras na yon ay buo ka na, mas panatag, mas disiplinado, mas mataas ang standard sa sarili, hindi mo na siya agad tatanggapin kasi alam mong hindi mo na kailangan ng pagmamahal na hindi marunong kumilala ng halaga mo. At kung hindi siya bumalik, ayos lang. Dahil sa katahimikan, natagpuan mo ang kapayapaan. Sa hindi pakikipag-usap, natutunan mong pakinggan ang sarili mo. At sa paglayo, natutunan mong ang tunay na relasyon na dapat mong ayusin ay ang relasyon mo sa sarili mo. Marami kang matututunan sa katahimikan. Mas marami kaysa sa mga paulit-ulit na pag-uusap na walang saysay. Dahil sa katahimikan, nagkakaroon ka ng espasyo para lumago. Espasyo para bumangon. Espasyo para tanungin ang sarili. Ano bang gusto ko talaga? Sino ba ako kapag wala na siya? At kapag nahanap mo ang sagot sa mga tanong na yan, hindi mo na kailangan ng approval niya. Hindi mo na kailangan ng pagbabalik niya. Sapagkat natagpuan mo na ang sarili mong halaga at iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya kung dumating ang araw na maramdaman mong kailangan mo siyang habulin, tandaan mo ito, mas kailangan ka ng sarili mo kaysa ng babaeng hindi marunong magpahalaga sa iyo. Piliin mong manahimik, piliin mong lumayo, piliin mong itigil ang pakikipag-usap, hindi bilang porma ng laro, kundi bilang porma ng dignidad. At sa katahimikan mo, siya mismo ang babalik. Hindi dahil hinabol mo siya, kundi dahil naramdaman niya na hindi ka basta-basta. Isa kang lalaki na may respeto sa sarili. Isa kang lalaki na hindi basta sumusuko, pero marunong din bumitaw kung hindi na tama. Isa kang lalaki na pinili ang sarili niya, at iyon ang lalaking hindi kayang palitan ng kahit sino. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa pagiging high-value man, stoic mindset, at kung paano mo muling mabubuo ang sarili mo kahit gaano ka nasaktan. I-share mo rin ito sa isang kaibigan mong dumaraan sa paghihiwalay, baka ito ang mensahe na matagal na niyang kailangang marinig.